na to. Dr. Jose Rizal, kung nandito lang po kayo ngayon, siguro maintindihan niyo ako. Pagod na po ako. Ang dami kong kailangan gawin, pero parang kahit anong pagsisikap ko, hindi pa rin sapat. Hay, alam ko po, kayo ang isa sa pinakamagaling na estudyante noon. Maraming natututunan, maraming nasulat, maraming nagawa para sa bayan. Pero, paano nyo nagawa lahat yun? Paano nyo napagtagumpayan lahat ng hirap? Ay, kasi po ako, parang hindi ko na kaya. Minsan po, gusto ko na lang sumuko. Bakit ko pa ba ito ginagawa? Para saan pa? Para kanino? Hay, minsan, parang wala naman halaga ang lahat ng to. Ang daming expectations, ang daming kailangang abutin. Hindi ko na po alam kung sapat pa ako. Para sa bayan, para sa pamilya, para sa kinabukasan. Pero paano kung hindi ko makita ang halaga ng ginagawa ko? Paano kung napapagod na ako sa laban na to? Ay, kayo po, Dr. Rizal, hindi po ba kayo napagod noon? Hindi po ba kayo nagduda sa sarili nyo? Siguro nga, kailangan ko lang alalahanin kung bakit ako nagsimula. Ay, siguro po, hindi ko dapat tignan ang bigat ng gawain, kundi ang halaga nito. Siguro nga, tama kayo. Hindi lang ito tungkol sa akin na dapat hindi ko tignan kung gaano kabigat yung mga gawain na ginagawa ko. Kundi tignan ko kung gaano kahalaga ang mga ito sa akin at kung paano ito makakatulong sa hinaharap. Ay, maraming salamat po, Dr. Rizal. Hindi man kita marinig ng totoo, parang alam ko na ang gusto mong sabihin. Hindi ako susuko. Magpapahinga pero hindi susuko. Tatandaan ko po lahat ng mga ginawa nyo at isinakripisyo nyo para sa amin, para sa bayan, at para sa aming kabataan. Tatandaan ko po lagi na mahalaga ang edukasyon para sa aming kabataan dahil ito ang susi para maging maganda ang aming kinabukasan. Maraming salamat po, Rizal.